Mabigat po at medyo hindi maganda ang amoy nitong pasampasan na. Mga ito, lakas ng kanyang todo. Kagatrabaho po na to, itong sa pinakamahirap na trabaho dito sa palaisdaan. Kasi po itong mga dumi ng hayop na yun, makikita na ipapasan po yan. At isasaboy po doon sa palaisdaan na yan. Mamaya subukan po natin magpasan at isaboy yung mga dumi ng taing manok. Kinakalag na nila yung mga tali dito ng pagka yung isinaboy doon yung mga dumi ng hayop o yung mga pataba, dire-diretso na. Eto, pakikita natin yung isang maghahakot dito at sasamahan natin ng gano'n hanggang magsabog. Malakas pa po yung tuhod niya kaya okay pa. Pero sa amin may mga edad na. Napakahirap po. Ayan, siya si Mako. Samahan natin siya magsabog doon. Magsaboy ng mataba. Ayan. Malakas pa tuhod niya. Ayan. Ayan, magta-try tayo magbuhat ngayon ng isa. Titingnan natin na kaya pa natin. Kasi medyo may edad na tayo, medyo humihina na po ang ating mga tuhod. Kaya kailangan din po natin tanggapin pag nagkakaedad na. Sabi ko nga po isa itong pagsasabog ng taing manok ang isa sa pinakamahirap na trabaho dito sa palaisdaan. Pero kailangan po dahil trabaho at isa rin po itong pinagkukuha natin ng hanap buhay at pagkain sa araw-araw. Subukan natin magpasan ngayon dito ng dumi ng hayop at sabog natin dito. Ayan, naging trabaho ko to dati nung ako'y mga binata pa kahit may asawa na. Pero ngayon nagtatrabaho pa rin. Samahan nyo ako. Tara po. Mabigat po at medyo hindi maganda ang amoy nitong pasampasan na to. Tara po. Ito yung tamang pagsasabog. Mamaya mo na ibuhos. Iikot mo yan ganyan. Tara tayo. Sa mga nakaranas nitong pagsasabog ng dumi ng manok, kaway-kaway naman po kayo dyan. At comment lang po kayo. Yan gantong trabaho po namin yung dati. Pero hindi naman po kinahihiyain at dahil nagiging ang tawag dito. Ayan. Hiningal po tayo. Pero yung gantong mga trabaho, hindi naman po dapat ikahiya ito. Dahil pinagpaguran to at pinagpawisan. Kaya sa lahat po ng mga nakaranas nito sa napagkatrabaho sa gantong palaisdaan, yung pagkasabo ng taing manok, comment po kayo. Nagtry tayo magbuhat ng isa, kaya medyo tayo hiningal. Pero ito lalakas nila kasi mga kabataan pa. Pero tatry pa ulit tayo mamaya magbuhat. Magakot. Uli nating magbuhat ng isa. Dalawang buhat Medyo mahina na tuhod dahil may edad na. Tara. Sa halagang 20 pesos po bawat sako. Pero okay pa rin po. Yung pala yung palang magandang introduction. Ayun. Araw-araw sipag lang. Nauna ka sa akin si Tobin. Siyempre mauuna ka. Ewan ko ba kasi ko? Oo. Kaya pa po pala natin. Pero siguro po ito na rin yung huli natin pagkatrabaho na to. Ang kagandahan po kulimlim at malamig ang panahon kung ito po'y mainit. Sigurado pong
Makasambuhat ka lang. Hinto na. Yan, salamat po. Mga ito, lakas ng kanyang todo. Tsaka ng resistensya. Isa ka preno. Maganda eh. Siniyulot ni Mako kagabi yan. Cover ka muna. Ala. Hey! Oo. Kala mo? Ayan. Araw-araw. Yung gantong uri ng trabaho po namin, talaga pong mahirap yan. Kasi po pagka natapos ka po dito sa gantong trabaho, hanggang 2 araw po, yung amoy nung sinabog mo ng mga dumi ng hayop, nakakapit pa po yan sa katawan mo. Lalo pagka hindi ka pinagpawisan sa araw na yun, kahit na kailang ulit ka pong sabunin o maglinis ng katawan mo, yung amoy nung pa rin nung dumi ng manok na to, nakakapit po sa katawan mo. Sabi nga po ng mga nakakasamahan ko dati, yun sa gantong uri ng trabaho, dapat yung kita mo ilalaminate po nang makita mo. Dahil nga daw po napakahirap ng gantong trabaho. Pero okay pa rin po, basta pinaghirapan na po, pag malaki na po. Medyo napagod na po yung iba nating mga kasamahan. Oh. Pagod na ka, ayaw na. Ayan. Kaya namahinga muna sila. Oh. Kasi mabigat po yung bawat isang sako niya. Baka tumitimbang siguro ng mga 30 kilo bawat isa. O baka hindi pa po. Pinapaka mo yung kabisil niya yung mga lalaki, babae iniwan nila. Tinaw po yun. Oh. Yung dalawa napagod na rin. Oh. Yung po mga kasamahan namin dito, mga kabataan pa kaya matitibay ang mga tuhod pa at mga resistensya. Okay ka mo, tsaka baka. Woo! Medyo masaya rin po yung gantong trabaho. Yung gantong ma-experience mo yung gantong trabaho. Ayan. Kasi nga po yung mga kabataan na nagigantong trabaho, nagkakaroon po sila ng determinasyon na mag-aral. Dahil sa naranasan lang hirap ng trabaho sa gantong palaisdaan. Kaya yung iba po namin mga nakasama dati rito sa gantong trabaho, mga nakapag-aral na po, yung iba nasa ibang bansa na. Ito po yung gantong mahirap na trabaho ang nagiging dahilan kung bakit sila nangangarap sa buhay. Ayan, kaya yung mga kabataan natin dyan na walang trabaho at nakaupo lang. Ayan. Tingnan nyo po yung mga kabataan namin kasama dito. Kahit po medyo mahirap, nagtatrabaho. Kaya po doon sa mga kasamahan naming mga kabataan dito, yung mga estudyante pa, magsumikap po kayo sa pag-aaral nang hindi nyo maranasan yung gantong uri ng trabaho. Okay lang po dahil pinagkakakitaan po ito at pinaghihirapan, pero kung mag-aaral po kayo mabuti, baka hindi nyo po maranasan yung gantong uri ng trabaho. Kaya sa inyo po mag-aaral lang po kayo mabuti. Sa lahat po ng mga naka-experience ng gantong trabaho dito sa gawin namin, dito sa pagsasabog ng dumi ng hayop sa palaisdaan, ha? Shoutout po sa inyo lahat dyan. At parte ng ating buhay ito at ng ating kabataan dati na yung gantong trabaho ay maranasan natin. Pero isang masayang experience din po yun dahil sa gantong hirap nagsusumikap po yung iba para makapag-aral ng mabuti. Yan. Sa lahat po ng mga nag-like, nag-share ng aking mga video, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you po at salamat. Shoutout po sa masipag namin kasama kay Mako Santa Ana ng Masili.